Sisimulan na bukas ang last mile route policy sa mga truck na hahakot ng mga argumentong nakatenga sa Port of Manila. Sa ilalim nito, 24 oras ng papayagang bumiyahe ang ilang truck sa loob ng 2 linggo. May ulat on the spot si Steve Dailisa. Steve. June, hawak natin ngayon itong sticker na ikinakabit dun sa mga truck dito naman sa port area sa Maynila. Ito yung Special Truck Lane Pass o yung tinatawag na Last Mile Pass o para makagamit yung mga truck na makadaan sila dun sa designated truck route ng 24 oras. Ano ba yung benepisyo, June, ng gamit nitong sticker na ito na ikinabit doon sa bahagi ng Gate 6 nating kinunan kanina? Ang merong mga sticker na ganito at sila yung napinturahan din, nalagyan ng tag dun sa kanilang mga truck ay pwedeng makagamit ng designated truck route simula bukas September 8 hanggang sa September 21. Kaya pwede silang dumaan ng 24 oras, halimbawa dun sa Bonifacio na ating dinaanan kanina, kung sila ay magagaling ng North Luzon Expressway, dadaan sila ng C3, dadaan ng bahagi ng Caloocan, dediretso sa Route 10 hanggang makarating dito sa Pier. Ganun din yung mga manggagaling naman sa bahagi ng Cavitex, dediretso ng Ross Boulevard papunta ng Port Area at maging mga galing ng Southern Luzon na dadaan sa Osmeña Highway Quirino at papasok ng Ross Boulevard hanggang makapasok ng Pier. Ang sabi ng MMDA, bahagi ito ng napagkasundoan ng Task Force Pantalan para kahit papaano ay maibsan yung bilang ng mga container na nandito ngayon sa Pier. Ang target nila mula sa September 8 hanggang 21 ay mabawasan ng hanggang 20,000 container para nang sa gayon ay maibsan ng bahagya yung problema sa port congestion. Ngayon, inaasahan naman daw, June, na dahil 24 oras na makakabiyahe yung mga truck na may mga ganitong sticker ay magdudulot ito ng pagsikip sa daloy ng trapiko. Kaya nga sa bahagi ng NLEX ay nakahanda raw sila magbukas ng counterflow lane sakaling maging masikip muli ang daloy ng trapiko. Gayun din sa bahagi dito sa Delpan Bridge ay magbubukas din daw sila ng counterflow lane kung kinakailangan. Kanina nung daanan natin yung designated truck route ay maluwag pa naman ito sa daloy ng trapiko. Pero sa bahagi ng Road 10 ay pwede raw silang magbukas ng hanggang 2 lane para sa mga truck para hindi na raw maranasan yung kalbaryo na idinulot ng napakahabang daloy ng trapiko nitong Biyernes. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations Attorney Emerson Carlos, ang tanging yung mga truck lamang na merong mga sticker at mga tag yung pwedeng makabiyahe. Yung mga truck na walang mga sticker at tag ay sasailalim pa rin sa normal na truck ban na sinusunod sa mga lungsod. Bawal pa rin daanan kahit na may mga sticker, yung bahagi ng EDSA, yung bahagi ng Katipunan Avenue, yung bahagi ng Ortigas, sa Recto at maging sa Taft Avenue. Inaasahan na hanggang mamayang alas 4 ng hapon ay patuloy yung gagawing pagkakabit ng tags o ng sticker doon sa mga truck na nanggagaling sa loob ng pier. Gayon din itutuloy ito sa linggo at hanggang matapos yung September 21 na pag-aalis ng mga container dito naman sa pier. Yan muna ang pinakaseryong balita mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Steve Dailisa.